Turismo ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng Bohol. Kaya naman nakalulungkot na matapos ang lindol nung nakaraang linggo. Umabot na raw sa 70% ng bookings ng mga turista ang kinansela. May report si Tina Panganiban Perez. Chocolate Hills, beaches sa Panglao, mga Tarsier, Lobok River Cruise. Ilan lang ang mga ito sa mga dinarayo ng mga turista sa Bohol. Pero ang dating sikat na paraiso, sa mga panahong ito, tila iniiwasan na ng ilang turista matapos ang mapaminsalang lindol. Si Lolita Arbas, excited sanang ipasyal ang anak sa Bohol. May mga kaanak si Arbas doon, pero sa Holland na siya nakatira. Pero dahil sa lindol, kinansela niya ang pagpunta sa Bohol. Dapat magbo-bowl kami, mag-tracking kami, papuntang Madno. Oo, may pamilya kami. Oo, i-cancel namin. Ayon sa Philippine Travel Agencies Association o PTAA, 70% ng booking sa Bohol ngayong Oktubre kinansela matapos ang lindol. Maraming nag-cancel. I mean, hindi na namin sila masisi kung kasi up to now, no? Mainam sana yan kung walang trembling, no? Everyday meron pa rin na nararamdaman. Ang mga travel agency, pinakikiusapan ng mga kliyente mag-rebook na lang sa ibang petsa. Pero ang mga dayuhang limitado lang ang oras sa bansa, binibigyan ng mga travel agency ng 100% refund. Nakapanghihinayang lalo pat lumalabas na $85 hanggang $93 o tinatayang halos 4,000 pesos kada araw ang ginagastos ng isang dayuhan habang nasa Pilipinas. Malaking dagok itong October sa Bohol. And I'm sure ang carry over nito sa November medyo tuloy-tuloy pa rin. Lean month ang October. Kahit lean month ang October, no? Siyempre, habang lean month, you need all inches of income na pumasok sa iyo sa Bohol. Para maayos agad ang mga nasirang daan at pasilidad, hinikayat ni Tourism Secretary Mon Jimenez ang private sector na tumulong. At bagamat hindi pa tuluyang nakakabangon, ang PTAA may naiisip na raw na paraan para maibentang muli ang Bohol. Adventure travel. Ayun. Ha? Pag sinilip mo adventure travel kasi, siyempre ito yung mga backpackers. It may be good for tourism students to go there and help out in terms of placing their inputs. Pinag-aaralan din ng PTAA na wag nang singilin ng bayad sa booth ang mga operator at magpopromote sa Bohol sa taunang trade fair nito sa Pebrero sa susunod na taon. Yan ay para manumbalik ang sigla ng turismo sa isa sa mga itinuturing na yaman ng ating bansa. We are here to make sure that the touristic circuit resumes immediately and remains uninterrupted because now more than ever our people need the income. Media can help a lot. There are two publics that we have to reassure. The Filipino people, who are our main tourists, and the rest of the world. Tina Panganiban Perez, GMA News.